Kamusta? Sa araw na to, sisilipin natin ang isang high-stakes mission, kung tawagin, mula pa sa aklat ng Genesis. Talagang napakalaki ng nakataya dito. Okay, umpisa na nating busisin to. Kasi alam nyo, ang kwento ay hindi nagsisimula sa isang typical na love story. Nagsimula talaga to sa isang mabigat at mahigpit na utos. Utos ng isang ama sa kanyang pinagkakatiwala ang lingkod. So, eto na nga. Matanda na si Abraham. At dahil doon, kailangan na niyang masigurado ang kinabukasan ng kanyang lahi, ng kanyang pamilya. At ang buong bigat ng misyon na to, ayun, nakasalalay lahat sa iisang tao lang. So ginawa ng lingkod tong isang napakalalim at personal na ritual. Parang sinilyuhan niya ang isang panunumpa. At sa panunumpa na to, tinali niya ang sarili niya sa isang napaka-espesipikong misyon. Ano yon? Kailangan niyang maglakbay pabalik sa lupang sinilangan ni Abraham at humanap ng asawa para kay Isaac. At hindi lang basta-basta asawa, dapat galing mismo sa kanilang angkan. So, klarong-klaro yung mga bilin, di ba? May mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Ang pinakaimportante, kailangang iuwi ng lingkod yung mapapangasawa. Pero, at ito ang malaking pero, bawal na bawal isama pabalik si Isaac sa lumang bayan. At ayun na, nagsimula na ang misyon. Pero teka, hindi ito basta-basta paglalakbay ha? Isipin nyo parang isang diplomatic caravan to, kumpleto sa 10 kamelyo na kargado ng mga pinakamagagandang gamit. Siyempre, para ipakita yung yaman at seryosong intensyon ng pamilya ni Abraham. Pagdating doon, hindi naman yung tipong nag-ikot-ikot lang yung lingkod sa syudad ng Nahor para maghanap. Hindi, may diskarte siya. Nag-isip siya ng isang napakatalinong pagsubok at ginawa niya to sa pinaka-strategic na lugar, sa balon ng bayan. At ang ganda ng plano niya, di ba? Tingnan nyo, una, darating siya sa balon kung kailan kumukuha ng tubig yung mga babae. Pangalawa, hihingi siya ng inumin. At pangatlo, ito yung pinaka-importante. Yung tamang babae, hindi lang siya papainumin, kundi mag-aalok pa na painumin yung 10 niyang kamelyo. Grabe, hindi ito test ng ganda kundi test ng ugali, yung sobrang pagkabukas palad at pagiging masipag. So bago ang lahat, nanalangin muna yung lingkod. Inilatag niya yung buong plano, yung test niya sa Diyos. Parang sinabi niya, Lord, ito po yung sign na hinihingi ko. At ang resulta? Wow! Mas mabilis pa sa inaasahan niya. Sa panalangin niya, sobrang specific siya. Sabi niya, siya na po sana ang pinili ninyo para sa lingkod ninyong si Isaac. Talagang inilagay niya ang buong-buong tiwala niya na may gagabay sa kahihinatnan ng misyon na to. At eto na yung amazing part. Hindi pa man siya tatos manalangin, may lumitaw na isang dalaga, si Rebecca. At anong sabi niya? Uminom ka at papainumin ko rin ang mga kamelyo mo. Eksakto, yung mismong mga salitang hinihintay niya. Dito talaga nagbago ang lahat. So hindi lang pala niya napasa yung character test with flying colors. Nalaman din ng lingkod na si Rebecca ay anak ni Bethuel, na anak naman ng kapatid ni Abraham na si Nahor. Perfect match! Ganing siya sa mismong pamilya na hinahanap nila. Dahil doon, agad-agad naglabas ng regalo yung lingkod. Isang gintong singsing para sa ilong at 2 mabibigat na gintong pulseras. Hindi lang to basta thank you gift, sinesenyalan na niya yung pamilya na seryoso ang pakay nila at may kakayahan ng amo nila. Okay, so ngayon, nandun na siya sa bahay ni Rebecca. Ito na yung negotiation phase. Pero tignan niyo yung diskarte niya. Inimbita na siyang kumain pero tumanggi muna siya. Sabi niya, hindi muna siya kakain hanggat hindi niya nasasabi ang pakay niya. Ganun siya ka-focused. At dito, napakagaling ng ginawa niya. Ikinuwento niya lahat mula sa simula. Yung panunumpa kay Abraham, yung paglalakbay, yung pagsubok sa balon, at syempre, yung kung paano eksaktong sinagot ni Rebecca yung panalangin niya. Pinalabas niya na hindi ito tsamba, ito ay talagang ginabayan mula sa itaas. Dahil sa kwento niya, kumbinsido agad yung pamilya, yung kapatid niyang si Laban at ang ama niyang si Bethuel. Sabi nila, mula ito sa Panginoon, wala na kaming masasabi pa. Heto si Rebecca, kunin mo siya at humayo ka. Ganon kabilis, nakita nila na ito'y kalooban ng Diyos. Kinabukasan, atat na umalis yung lingkod. Pero yung pamilya, parang gusto pa sanang manatili si Rebecca ng ilang araw. At dito, may nangyaring medyo kakaiba para sa panahon na yon. Nagdesisyon silang tanungin mismo si Rebecca. Siya ang pinapili. At ang sagot niya? Simple lang, direkta. Sasama ako. Isang sagot na nagpabago ng lahat.
pumayag siyang iwan ang lahat, pamilya, tahanan, para sa isang buhay na hindi pa niya nakikita. At dahil sa pagsang-ayon niya, masasabi nating mission accomplished. Kaya ayon, naglakbay na sila pabalik sa Canaan para sa pinakahintay na pagkikita nina Isaac at Rebecca. Habang papalapit na yung caravan nila, nasaan si Isaac? Ayun siya, nasa bukid. Isang gabi, naglalakad, nag-iisip, nagbubulay-bulay. At sa di kalayuan, tumingala siya. Nakita niya yung mga kamelyo na dumarating. Kasabay noon, tumingala rin si Rebecca at nakita niya si Isaac. Yun yung unang beses na nangtama ang kanilang mga paningin. Nang malaman niyang yung lalaking yun pala ang mapapangasawa niya, agad niyang kinuha ang kanyang belo at tinakpan ang kanyang muka. Isang kilos ng paggalang at kaugalian noon. Ikinuwento siyempre ng lingkod kay Isaac ang lahat ng nangyari mula simula hanggang dulo. At pagkatapos noon, dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda. Pinakasalan siya at dito nahanap niya ang pagmamahal at aliw, lalo na't kalilipas lang ng pagpanaw ng kanyang inang si Sarah. Kaya kung titingnan natin, ano ba mga aral dito? Well, ito'y isang misyon na puno ng pananampalataya at katapatan. Meron ding isang pagsubok na idinisenyo para ipakita ang tunay na pagkatao. Isang negosyasyon na naipanalo dahil sa magandang pagkukwento. At syempre, isang napakahalagang desisyon na dinawa ng isang dalaga. Lahat yan naging pundasyon para sa isang bagong henerasyon. Kaya maiiwan sa atin ang isang tanong na medyo malalim, no? Saan ba yung linya sa pagitan ng isang planadong-planadong diskarte at ng isang bagay na talagang tadhana na? Hanggang saan ang gawa natin at kailan pumapasok ang kapalaran?